Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. May nagalok sa akin sa sitio Tago na magpunta dahil malapit na fiesta. Mag-ingat ka lagi, Nestor. Huwag ka masyado magkumpiyansa sa mga nakakausap mo rito. Dali, dali! Salubungin nyo! Salubungin nyo! Kung minsan, ang pagiging mapanghusga sa panlabas na kaanyuan ng isang tao at pangloob nito ay nakakasadlak din sa kapahamakan gaya ng nangyari sa aming tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Nestor. Magandang araw o gabi. Ako nga pala si Kabalyero at may ibabahagi akong totoo at nakakapigil hiningang kwento. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Bata pa lang si Nestor ay nakasanayan na nitong maglakbay sa iba't ibang lugar. Dahil sa trabahong paglalako, yun ang hanap buhay ng kanilang pamilya at natuto siya rito para matustusan ang pangangailangan nila sa araw-araw. Nagbebenta sila ng mga singsing at kung ano-ano pang palamuti sa katawan sa iba't ibang lugar. Kalimitan sa mga baryo na kung saan may fiesta ang kanilang tinutungo at nagtatagal sila roon ng ilang araw bago lilipat sa ibang lugar hanggang sa maubos ang paninda. Patok yun sa mga tao lalo pat mura lang ang halaga ng mga yun. Sa loob ng ilang taon na paglalako, marami na siyang napuntahang lugar. Pero ayon kay Nestor, may isang lugar na hinding-hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Sa lugar na kung saan, dahilan ng kanyang muntikang pagkabaliw. Isang araw, bumiyahe siya noon sa isang lugar. Medyo may kalayuan ito, higit 2 oras ang biyahe. Maganda raw ang lugar na yon. Kulay berde ang matatanaw mo sa paligid gawa ng may mga burol na madadaanan. Malawak din ang kapatagan na sari-sari ang tanim ng mga gulay at prutas. Presko ang simoy ng hangin at mababait ang mga taong kanyang nakakausap. Nakapunta na siya sa lugar na yon ng isang beses pero oras lang ang itinagal nila roon at umuwi agad. Kaya nung malaman niyang fiesta, ay agad niyang tinungo kasama ang isang maglalako rin na ang binebenta naman ay mga lampara. Ang kasama niyang ito, hindi ito nag-i-stay sa isang pwesto. Naglalako talaga, nililibot ang buong barangay. Pagpasok pa lang nila sa lugar, inaasahan na ni Nestor na magiging patok ang kanyang paninda sa mga tao bago ang araw ng fiesta. Paglapag pa lang sa pwesto, lumalapit na ang mga mamimili at namimili ng mga singsing at hikaw. Pabili nga po nito kuya. O ayan, maraming salamat po. Ang pangit naman ng mga paninda mo. Sa ganoong klaseng trabaho, iba't ibang tao ang kanilang nakakasalamuha. May mababait, masusungit, at meron din namang nagbabait-baitan lamang. Kaya ingat na ingat si Nestor sa kanyang mga binibitawang salita upang hindi siya pag-initan ng mga tao lalo pa. Dayo lamang siya sa lugar. May isang lalaking lumapit sa kanya at nagtatanong-tanong tungkol sa kanyang mga binibenta. Ayan po ba? Gawa po sa tanso. Yang iba naman po ay may halong silver kaya magkaiba po yung kanilang presyo. Maganda ang produkto mo dong. Pero hindi muna ako bibili sa ngayon. Sa susunod na 2 linggo, fiesta sa sitio namin. Punta kayo roon. Ikaw, maraming bibili sa produkto mo sigurado kasi. Marami ang may hilig sa mga ganyang bagay doon. Talaga ho, Manong? Oo. Saan po ba sa inyo? Ay, malapit lang. Sa sitio Tago. Mga 3 kilometro lang siguro o wala pa mula rito. Mararating mo na ang sitio namin. Sige po. Baka makapunta po ako doon. Ganun nga, Dudong. Magpunta ka. Magsama ka ng mga kaibigan mo, mga naglalako rin.
dahil may pagkain din doon na pinapakain sa mga dayo. Nagpapakain talaga ang mga tao roon kapag araw ng fiesta. Sige po Manong, subukan po namin. Matapos nun ay agad din namang umalis ang lalaki at ang kasama nitong medyo matandang babae na tila masaya habang nag-uusap ang dalawa. Hindi nagtagal, may isa namang lumapit kay Nestor. Nagpakilala itong si Bernie at sinabing taga roon siya sa lugar na yon. Nakipagkwentuhan ito sa kanya habang namimili rin. Tanong pa nito, "Pare, anong sabi nung dalawang yun sa'yo? Ayon ba? Kasi fiesta raw sa kanila sa Sitio Tago. Sa susunod na 2 linggo. Marami raw bibili ng mga singsing doon at itong mga produkto ko. Tapos may libre pakain din daw sa mga tao. Kaya inaalok niya ako na doon magtinda. Isama ko rin daw yung mga kaibigan kong naglalako rin." "Ganun ba? Tinapi ka ba nila? Inihip ang mukha? Binigyan ng pagkain?" "Wala naman." "Mabuti. Bakit mo naman natanong yan?" "Kung ako sa'yo, huwag kang basta-basta pupunta sa lugar na hindi mo alam. Huwag kang pumunta doon. Hindi normal yung taong nakausap mo kanina. Aswang yung isa at pareho silang manglalason. Gusto nila ang mga dayong tulad ninyo para maging biktima. Aakainin kayo doon." Hindi nakapagsalita si Nestor sa sinabi ng lalaki. Bagaman pangiti-ngiti, mukhang seryoso kasing nagsasalita. Iniisip niya kung nahawakan ba siya ng nakausap niyang dalawang yon. Inihip ba ang mukha kasi nag-aalala siya na baka mabiktima ng tinatawag na palipad hangin. Pero hindi kanila hinawakan ngayon dahil kutob ko may balak silang masama sa inyo sa susunod. Huwag na huwag kayong magpunta sa Sitio Tago. Mamimiligro ang buhay ninyo doon. Marami itong kinuwento sa kanya tungkol sa lugar ng Sitio Tago. May mga dayo umanong nawawala sa naturang lugar tuwing ginaganap ang araw. At siya nga pala, fiesta rin po ang araw na tawag sa kanila. Taga roon lang si Bernie kung kaya bihasa pagdating sa pasikot-sikot sa lugar na yon at mga pangyayaring kakaiba maging sa mga karating. Mahigpit na paalala nito, "Mag-ingat ka lagi, Nestor. Huwag ka masyado magkumpiyansa sa mga nakakausap mo rito. Alam mo, hindi lang aswang. Maraming dayo rito ang marunong sa mga gawaing itim. Palipad hangin, alam mo ba yon?" "Oo naman, yung lason." "Tama ka. Kaya mag-iingat ka. Malapit lang sila rito. At inuulit ko, kaibigan, huwag na huwag kang magpunta roon sa sinasabi ng dalawang yon. Yan ay kung ayaw mong may mangyari sa iyo na masama." Ano ba tong taong to? Parang sira ulo. "Bakit mo naman nasabi yan?" Kilala ko nga ang mga taong yon. Nangangati ang katawan nila. Kung walang mabibiktimang dayo na tulad mo. Dumadayo rin sila rito sa amin. Naghahanap ng pwedeng mabibiktima. Kaya ikaw mag-iingat ka. Pagsabihan mo rin yung mga kaibigan mo." "Sige, salamat sa paalala mo, kaibigan." "Walang anuman bro. Ayan mo, palagi naman akong dumadaan dito eh. Mag-uusap-usap tayo." Ayon pa sa lalaki, marami na umanong nabiktima ang mga taong yon sa baryo o kahit sa ang lugar na pinupuntahan nila sa pamamagitan ng palipad hangin. Ang pinakapuntirya talaga ay ang mga dayo na tulad ni Nestor. Naikwento rin ng lalaki na minsan na umano siyang muntik mabiktima sa Baryo Tago. Sa 4 nilang magkakaibigan, siya lang daw ang nakauwing buhay kaya mukhang hindi rin kapani-paniwala ang mga sinasabi nito. Ang kanyang mga kasamahan daw, pinatay ng mga manglalason sa sitio na yon at inihanda sa fiesta. Ginamitan daw sila ng palipad hangin. Matapos nun ay nagsuka ng hina at halos hindi na makatayo at hinila sila papunta sa masukal na kakahuyan tapos doon na isinagawa ang pagkatay sa kanyang kasamahan. Sabi pa nito, nagkataon lang daw na nakataka siya sa kamay ng mga aswang kaya nakaligtas sa tiyak na kapahamakan. Humiga umano siya sa sapa sa bahagi kung saan may mga kangkong sa ibabaw at tumagal siya sa ilalim ng ilang oras kaya hindi siya natunton ng mga aswang.
Yung kanyang paghinga, itinataas lang daw niya ang kanyang bibig upang makahigop ng hangin. Sa kanyang paraan, doon daw siya nakaligtas. Ayon naman kay Nestor, kung manalita ang lalaki ay parang may diferensya sa pag-iisip kasi bigla-bigla na lang daw tatawa at ngingiti. May dalang maliit na pinatulis na stick na parang isang dangkal lang haba. Tapos marami pang suot na kung ano-ano sa leeg kung kaya. Nakakaduda rin talaga ang mga binitawang salita nito kung totoo ba o hindi dahil mukhang nagkukwento ng hindi lihitimo. Pero nang magtanong-tanong si Nestor sa ibang matatanda roon, meron din talagang nagsasabing may mga kababalaghan sa Sitio Tago. Araw ng fiesta, nagkita si Nestor at kaibigan niyang maglalako rin sa naturang lugar. Naging tampok sa kanilang usapan yung tungkol sa mga manglalason at aswang sa Sitio Tago. Hindi rin alam ng kaibigan niya ang naturang sitio sapagkat unang beses din itong marinig ang lugar na yun. Pagkatapos ng fiesta, nagkausap ang dalawa at dalawa pa nilang kasama sa paglalako na nakilala lamang nila sa lugar at mga dayo silang lahat doon. Pare, may nag-alok sa akin sa Sitio Tago na magpunta dahil malapit na fiesta. Marami raw tao mamimili roon at nagpapakain din. Sumagot naman si Nestor at sinabing, matanda rin ba yung nag-alok sa inyo nun? Hindi, mga dalagay. Magaganda pa nga. Sa inyo ba matanda? Wala kayo eh. Oo, 2 matanda. Ano kaya mga tol kung puntahan natin ang sitio na yan? Total malapit lang din naman dito eh. Kesa naman umuwi pa tayo malayo, di ba? Sulitin na lang natin. Tama ka nga dyan tol. Ako okay ako. Ako okay lang din. Sagot naman ni Nestor. Teka mga tol. Meron kasing isang lalaki na nagkukwento sa akin tungkol sa sitio na yun. Marami raw aswang at mga manglalason. Namatay daw mga kasamahan niya roon. Yung may dalang stick. Si Raulo naman yun, sabi ng ilang kabataan dito. Ay, kaya pala. Malapit pa naman akong maniwala na. Hindi ka panipaniwala rin yung mga sinasabi niya eh. Pinatay daw yung mga kaibigan niya tapos ginawang handa sa fiesta. Si Raulo eh, kung ano-anong pinagsasabi. Matapos nun, nagkasundo silang lahat na puntahan ang Sitio Tago. Sabay-sabay na nga nilang tinungo ito 1 linggo bago ang araw ng fiesta. Pagdating doon, hindi ganon karami ang tao. Pansin nila, puro dalaga at binata ang customer nila sa araw. Pero tuwing hapon, magsisimulang magdagsa ang mga matatanda. Gulat na gulat silang 4 dahil ramdam nila ang kabutihan ng mga taong taga roon, lalo na yung mga lumalabas ng hapon. Bumibili talaga sa kanila tapos inaalok pa sila ng pagkain. Ngunit ang 4 ay hindi basta-basta tumatanggap ng mga pagkain galing sa hindi kilala. Bunsod ng may mga naririnig silang kwento tungkol sa naturang lugar. 2 araw bago ang tanghali, nakita nilang dumaan ang lalaking nakausap nila sa kabilang baryo na si Bernie. Sakay ito ng kabayo na may kasamang iba. Lumingon sa kanila at umiling. Pagkatapos, ngumiti. Hindi na nagsalita kundi ibinaling na ang ulo sa harapan. Nasabi na lamang nilang baliw nga ito sapagkat pati pala siya pumupunta rin sa Sitio Tago. Kinabukasan ng umaga, dito na nangyari ang mga bagay na hindi nila inasahan. Muntik kong makalimutan. Binata pa si Nestor pati na yung mga kasamahan niya nang mangyari ito. Ang edad nila, nasa 22 pataas pa lamang. Umaga habang nagkakape, dinagsa sila ng mga mamimili. May matatanda, bata at may mga dalaga rin na magaganda. Habang naghahanap, namimili, ang hindi alam ng 3 ginamitan na sila ng mahika na kung tawagin ay palipad hangin. Pag-alis ng mga ito, nagtaka na lamang ang 4 dahil pinagpawisan sila ng todo. Pagsapit ng hapon nun, sa di mawaring dahilan ay bigla na lamang silang nanlambot. Nagsuka, nawalan ng lakas ang buong katawan na kahit gumagalaw,
ay nahihirapan. Hanggang sa yung mga kasamahan ni Nestor ay talagang nawalan ng malay. Sa kanilang apat ay siya lang ang bukod tanging kaya pang imulat ang mga mata ngunit sobrang hina na ng katawan. Maya-maya pa, bigla na lang may dumating na mga kalalakihan. Mga matatanda pero malalakas ang katawan. Narinig niya ang isa na dalhin daw sa magtatawas para magamot dahil mukhang nilason. Nang mga oras na yon, napapaisip na si Nestor dahil wala raw tao sa paligid. Maski isang bata, noong pinatayo sila, inalalayan wala raw talaga. Walang ibang tao, kundi yung mga nagpapatayo lamang sa kanila. Literal na lupaypay si Nestor noon, na kahit ang bibig niya ay hindi niya kayang maigalaw kung kaya hindi siya makapagsalita. Magtatanong daw siya kung saan sila dadalhin kaso hanggang buka ng mata na lang ang kaya niyang gawin. Pagdating nila sa kakahuyan, bigla na lamang daw silang binagsak sa lupa sabay sabi, "Haha, masaya ang araw ng fiesta bukas. Marami tayong ihahandang masarap na putahing tao." Labis ang takot ni Nestor noon pero wala siyang magawa dahil lupaypay ang kanyang katawan. Pero dahil sa kanyang narinig, sir, unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Siguro dahil na rin yun sa takot at sa mga panalangin niyang walang tigil sa isipan. Kung kanina'y inaakay sila, dito hinila na sila hawak ang mga paa na parang patay na hayop lang papunta sa gubat. Gising siya ng mga sandaling yun pero walang lakas kung kaya habang hinihila, wala rin siyang magawa at isa pa, kung pipilitin niyang lumaban baka doon pa lang patay na siya ng mga aswang. Kaya nagkukunwari na lamang na walang malay at hindi gaanong binubuka ang mata. Sobrang sakit ng kanyang likod dahil kung hindi sa bato, sumasagi ang kanyang likod sa mga matutulis na bagay habang hinihila ng mga nilalang. Tiniis niya yon dahil naghahanap siya ng paraan para makatakas. At nang makarating sila sa gubat, nakita niyang may mga kubo roon na iilan. Nakikita niya ang malaking puno ng balite na tinubuan ng malaking dahon sa ibabaw na parang dahon ng gabi na may kulay pulang bulaklak bago sila pinasok sa loob ng kubo. Kinulong sila pagkatapos ay itinali sa isang silid na pababa. Pagkakalarawan pa ni Nestor, kwarto ito na sadyang ginawa para sa mga biktima. Kung titignan sa labas, hindi mahahalata na may kulungan na hukay sa loob dahil parang kubo lang talaga na normal. Sobrang baho ng amoy sa loob na akala mo, imbakan ng mga karneng bulok. Buong akala ni Nestor ay doon na siya mamamatay. Wala na, isa-isa na kasing kinuha at pinatay ang kanyang mga kasamahan hanggang sa siya na lang ang naiwan sa loob. Labis na ang kanyang panalangin at sa sobrang takot ay naiihi na siya sa kanyang salawal. Bumalik na ang kanyang lakas ng mga sandaling yon. Dininig ang kanyang dasal na ibalik ang kanyang lakas sa tulungan siyang makatakas. Maya-maya, pumasok ang isang aswang at binuksan ang kulungan. Pagbukas nito, may mga naririnig silang boses sa labas na parang nagkagulo. Dali, dali! Salubungin nyo! Salubungin nyo! Pagkarinig ng aswang na nagbukas ng kandado sa kadena, dali-dali itong lumabas para tignan siguro kung ano ang nangyayari. Hanggang sa biglang may pumutok na baril sa di kalayuan, kaya nagkagulo na parang nagtatakbuhan. Nang dahil doon, sa kabutihang palad ay nakatakas si Nestor sapagkat iniwang nakabukas ang pintuan ng silid ng isang manglalason na aswang noong biglang nagkagulo sa labas. May naririnig siyang mga boses ng lalaki na nagbibitiw ng mga salitang doon. Dito na nakakita ng pagkakataon si Nestor para takasan ang mga aswang. Ayon pa sa kanya, kahit masakit ang katawan niya, takbo siya ng takbo kahit walang patutunguhan. At sobrang layo ng kanyang tinakbo
hanggang sa makarating siya sa isang maliit na komunidad at napansin siya ng mga tao na maraming sugad kaya agad itong nilapitan. Tinanong kung ano ang nangyari. Agad din naman niyang sinabi sapagkat alam niyang hindi na mga aswang ang nakatira sa baryo na yon, buhat ng mayroong maliit na kapilya o simbahan. Tinulungan siya ng mga tao at dinala sa albularyo. Pagkatapos ay dinala nila sa barangay at inilahad kung ano talaga ang nangyari. Matapos nun, ilang araw pa bago binalikan ng otoridad yung lugar na sinasabi niya sa gubat, sa sitio tago kung saan sila ginapos at kinulong dahil napagkamalan siyang isang baliw. Ikaw ba naman makaranas ng ganun, di ba? At noong binalikan na nga, kahit anong hanap nila sa kubo ay hindi talaga nila ito matukoy o matunton kung saan banda. Subalit alam ni Nestor na doon talaga dahil natatandaan pa niya ang malaking puno ng balete na may halaman sa ibabaw na kulay pula ang bulaklak. Ang tanong, wala nang mga kubo roon. Sa kadahilan ng wala nga silang naabutan, agad din iniwan ang lugar. Kung minsan nga naman, ang pagiging mapanghusga sa kapwa ay nakakapahamak tulad ng nangyari sa kanila. Si Nestor kasi at mga kasamahan nito, hinusgahan nilang baliw ang isang taong nagbigay ng babala sa kanila. Sa nangyari, halos mawala ang kanyang tamang katinuan. Ilang buwan siyang natutulala sa tuwin ng maaalala kung paano sila hinila papunta sa gubat at pinatay ang kanyang kasamahan ng mga aswang. Naayon pa sa kwento niya, tinadtad daw ang katawan na akala mo isang hayop lang. Matapos nun, kailanman ay hindi na natagpuan ang kanyang tatlong kasamahan. Napaniwala nila, pinagsaluhan na at nilantakan ng mga aswang sa araw ng fiesta sa sitio tago. Maraming salamat kung maibahagi niyo ang kwentong ito. Lubos na gumagalang at hanggang sa muli, Kabalyero ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun na po ang kwento ni Kabalyero para sa araw na ito mga kaibigan, no? Grabe talaga itong mga kwento ni Sir. Nakakapigil hininga naman, no? Ikaw ba naman na gawing bihag ng mga aswang or preso, no? Gipreso sa aswang mga kaibigan. Mabuti na lang nakatakas pa. So yung mga panalangin talaga, epektibo talaga yan kasi alam nyo, ang mga anghel at Panginoon ay nakikinig yan, no? Hindi mo lang alam, sila na yung gumagawa ng paraan para ikay makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Tulad ng nangyari dito sa tiyuhin nila na si Nestor. Mabuti na lang at dininig, no? So minsan itong pagiging mapanghusga natin sa kapwa, sila na pala yung anghel na tumutulong, nahuhusgahan pa kaya ayun, napapahamak talaga, no? So yun lamang po ang aking opinion. Kayo kung meron, i-comment nyo na lang po sa comment section. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts, no? Unang-una binabati ko si LC Diacosta, 43 months member na, nag-rejoin si ma'am. Thank you po. Kay Cheng's Channel, 12 months member na or 1 year. Kay Jeffrey Bunyad, 20 months. Kay Story Hikes of Totski, 31 months na. Kay Liam, 2 months. Kay Al Fernando, 2 months na rin. Kay Rose Kim na 13 months member na, no? Rancid Horror Stories, 2 months. Kay Mike na 28 months member na. Susana Dorn na 2 months. Thank you po ma'am. Siya po yung nag-iisang member sa ating SMCE compilation. Baka gusto nyong mag-subscribe doon. Tigpa 5 hours ang ating mga kwento doon mga kaibigan ko. At syempre kay Samantha Cruz na 2 months member na. Darlene Kabatuan na 46 months member. Kay Rosary Jayarante 4 months. Esmeralda Jucares 9 months. Kay Johnny Zel Alviola 23 months member na. Jim Semilia 26 months. Luis Almido na 22 months member na.
last but not the least, kay Madam Christine Olzo na 46 months member na, no? And maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta po sa ating munting programa. At syempre sa mga commentators natin last update, atin po silang isa-shoutout lahat, no? Pasensya na at medyo matagal tayong hindi nakapag-update gawa ng medyo na busy po tayo, pumuntang Davao, Sundo, balik Jensan, and marami pa po tayong ginagawa. Ayan, binabati natin unang-una first commentator si Ma'am Mary Asilar, pangalawa kay Hazel Fiesta, kay Kagi Tumaob, Christy Harm ng Germany, Zoraida Longcham, kay Jackie Makaday, kay Mayang Loayon. Ayan, sige, araw-araw dal niyang tinitignan kung may bagong upload. Thank you po ma'am, baka nakaligtaan nyo, meron po tayong isang channel na SMCA compilation. I-search nyo po, no? Ma'am, matataas po or mahahaba ang ating video roon. Shoutout din po kay German Marasigan, kay Jackie Makaday, kay Rexy Abergas, kay Arlene Kulsbesa, Nimwell Joshua Magdaong, Shamshi Love, Jonathan Barba, Esmeralda or Imelda Bandiga, no? Kay Jen Liam, last but not the least, kay Heidi Gregorio. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.